Sa iba pang mga malalaking balitang naganap ngayong araw na ito magkakabombo ang Justice Department. Sinabing hindi na raw ito maglalaan ng reward money para huyan sa sinumang makapagtuturo sa magiging lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rota o de la Rosa. Sinulatan din po ng Justice Department si Attorney Bundok para ibahagi ang kaalaman ukol sa kinaroroonan ng naturang mambabatas. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Genesis, binigyan din ng Department of Justice na kanilang hindi na ikinukonsidera ang pagdalagay ng patong sa ulo ni Senador Bato de la Rosa sa sinumang makapagtuturo sa kanyang lokasyon. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mayroon ng impormasyon na tatanggap ang material makatulong sa kanilang paghahanap. Ngayon pa man, patuloy na nanawagan ng kalihim kay Senador de la Rosa bilang sa mababatas at dating hepe ng pambansang pulisya na makipagtulungan na labang at kilalanin ang proseso ng batas. Yet niya, ang hindi pagsuko at pagtupad ng mambabatas sa kinakarap na warrant ay may epekto sa pananaw o pagkalito ng publiko. Kaya't apelin niya kay Senador Bato na sagutin at harapin ang implementasyon ng arrest warrant. Kauli niyan ating pakinggan si Secretary Frederick Vida, ang kalihim ng Department of Justice. Magandang umaga po, Grant po from Bombo Radio. Sir, as of now, do we consider na magbigay o maglaan ng reward money sa makapagtuturo sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa? Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan kasi naniniwala po kami meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po para pumano. Ang sa akin po ay panawagan na rin po kay Senator Bato. Diba? Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant, di ba? Siyempre po yung mga kababayan natin, di ba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Di ba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Habang ibinagi naman ng kalihim ang pagpapadala nito ng formal na liham kay Attorney Jimmy Bundok, isa sa mga abogado ng senador. Ayon kay Justice Secretary Vida, ang sulat ay patungkol sa payag kamakailan na abogado nagsasabing mayroon umano itong kalaman sa kinaroroonan ng mambabatas. Kaya't binabutuan niya na sulatan si Attorney Bundok upang ibahagi anumang impormasyon. Hawak nito ang makapagtuturo sa lokasyon ng pugkanteng senador. Ang naturang lihaman niya ay pagkakataon sa abogado para siya makapagtulungan sa proseso ng batas at umasiste sa wastong pagpapatupad ng arrest warrant. Ating muling pakinggan si Attorney Frederick Vida, ang kalihim ng Kagawaran ng Katarungan. On Attorney Jimmy Bondok, with respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. This is an opportunity for Attorney Bondok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Maring babala ng kalihim na tiyak may pananagutan sa batas sa sinumang tutulong sa senador upang maiwasan at maharang ang implementasyon ng warrant. Sa kabila nito ay nananatiling tiwala at kumpiyansa si Justice Secretary Vida na nasa loob pa rin ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Bombo Grant? Yes, Bombo Genesis. Oo. Yung nababanggit mong sulat na ipinadala kay Attorney Bundok, hindi naman to equivalent ng sampina? Ang nabanggit pa lamang ni Justice Secretary Vida kanina, Bombo Genesis, ay formal na liham o formal request o letter. Ngunit hindi niya sinabi na ito isang sabina sapagkat Bombo Genesis, ang nais pa lamang dito matukoy ng kalihim ay yung impormasyon o yung pahayag ni Attorney Jimmy Bundok na mayroon siyang nalalaman sa lokasyon ng kanyang kliyente na si Senador Bato de la Rosa. Hindi niya sinabi o hindi niya binanggit na ito isang sabina, Bombo Genesis. And so ibig sabihin walang sanction, ano bang sanction kung sakaling hindi tutugon dito si Attorney Bundok?
Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ngunit mariin namang babala ng naturang kalihim ng sino mang maghaharang at tutulong sa senador para ito'y maiwasan niya yung pagsisilbi ng arrest warrant ay tiyak may pananagutan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Bombo Genesis. One last question sa blood money. May nagpalutang ba na posibleng paglabas ng blood money or nabanggit lamang talaga ito ni Secretary Vida? Patungkol Bombo Genesis sa reward money ay mismong ang Bombo Radio tayo ang nagtanong kay Justice Secretary Vida kung ikinukonsidera nila ito sapagkat kung maalala natin sa mga makaraang pugante na pinaghahanap din sa patas o ng ating bansa ay nagbigay o naglaan ng Department of Justice ng reward money o patong sa ulo upang makatulong sa paghanap. Ngunit ang sitwasyon ngayon, Bombo Genesis, ay hindi na nila ikinukonsidera ito sapagkat marami naman daw silang impormasyon na tatanggap na makatutulong sa kanilang pagganap sa naturang puganteng senator. Bombo Genesis. Pero may nag-alok ba? So far, wala pa naman. I mean, Sa kasalukuyan, Bombo Genesis. from other parties, third parties, halimbawa. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, wala pang nababanggit na naturang kalihim at atin itong itatanong at sasanggunin sa naturang kalihim upang mabigyang kaliwanagan. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Gran. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.